Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Ayoko rin makita na may mga tao dyan na gagawin kang parang Bongbong Marcos nga na ni Uniteam ka, second time around, gagamitin yung Duterte na mass base para pumwesto yung pangit And then pagka nakuha na, puta na mga tarantado yung ganun ba, pangit So lessons learned yun, Madam Inday, lessons learned yun. Never again magpagamit ka sa mga tao. Discern. Character. Ang mahalaga. Character. Kikita yan sa yung mga, lalo na yung mga hindi alam na nakukunan. Kasi very natural yung dating Pag hindi ka kinukunan, alam mo sa inyo, ng mga mag-aama, kita yung character. Kahit saan kayo mapunta kita. You don't have to show off, no? Kita natural na natural Pati yung matulog ka ng overnight, natadtad ka ng lamok, no? That shows heart. Yun yung mga kailangan natin. Hindi yung pagkakaharap ang camera, akala mo matitino, magagaling. Ngayon, ginawa ni Marcos, kaharap yung camera. Pero ang kita mo ngayon, problema. Ngayon, ang forward ni Marcos, may pag-asa pa si Marcos. The only way out is good governance. Number one, magpa-hair follicle drug test ka. Yun sa akin. Hair follicle drug test ka to show na you mean well, you want to regain the trust of the Filipino people. Number two, yung investigasyon, seryosohin nyo. Huwag mo ipasa yung budget na 2026 budget. Huwag mong ipasa. I-veto mo, bumaba ka sa 4 trillion. Ewan ko paano mo gagawin yun, pero kayang gawin yun. Bagsak mo ng 4 trillion. Bawasan mo lahat. Bawasan mo lahat. May daming plebo dyan, pagawa mo. Kasi huwag ka ng utang. That will show that you mean well. Hanggat hindi matapos itong investigasyon na ito, hindi dapat kayo gumastos ng ganong uutang kayo. Tangina. Galit ang tao lalo doon. You will be ousted, Marcos. You will be ousted. Tapos gagamitin yung AFP. Tapos manggegera kayo. Sabi ko nga kahapon pagka pinanggera nyo ang Pilipinas, magagalit ang taong bayan. Kami mismo will fight you. Kami mismo. It's not a threat. It's a promise na ayaw namin ng gera Nasabi na namin, ayaw namin ng gera. Huwag mo na pagpilitan. Ayaw namin ng gera. Huwag mo pagpilitan. Para lang to save yourself, tas alis kayo habang nanggegera. No. Sinabi na nga na 20 to 30 days lang tayo ano yung pagpipilitan nyo pa yung gera? Kasi pagka ganyan nangyari, we will rebel against you and we will capture all of you and then we will send you to China. Kung sino man yung bansang ginera nyo, we will send you in a container van. Lahat kayo siksikan doon. Kung nakatali kayo lahat ng sa kawayan, ready for disposal, bahalang China, kung anong gawin sa inyo, we don't care. Kasi yan yung mga tao, yan yung mga leader namin na sasabak ang Pilipinas, walang paki, yung mga Pilipino, O kaya, kunyari, China warn us na pasasabugin ninyo yung mga kampo para makaalis yung mga tao. Yan yung martial law, we will fight it. Mag-martial law kayo. Ayusin niyo yung Pilipinas, gago, mag-martial law kayo.
Trantado, puno ng droga yung kalsada eh. Magmamarsyal ako, gago. Dahil lang sa magrarally yung mga tao. Ang dapat dyan, ayusin ninyo yung mali na nga kayo, buta na nga kayo eh. Huhugot pa kayo eh, butang-buta kayo. Talagang dapat magalit ang taong bayan. Ako, galit ako kasi tignan nyo ninakaw nyo. At in a few days, may mamamatay ng mga Pilipino. Hindi nyo ba, isipin nyo yung konsensya ninyo ha, mga PI kayong lahat ha, Congress, Senate, Malacanang. Within a few days time, may mamamatay ng mga Pilipino, mga PI kayo. Dahil sa bagyo na yan. Tapos hugas kamay na naman kayo? Tapos pagka nagalit ang tao, babanatan nyo ng martial law? Tarantado kayo. Akuin ninyo yung kasalanan. Ninyo si Gloria Arroyo, I am sorry. Alam nyo, ang ginawa ni Gloria. Hanggang ngayon, nandiyan pa si Gloria. Ito, tignan natin kung anong mangyayari sa inyo. Kung patawarin kayo ng tao, ang daming kita nyo ilan yung namatay. 100 plus. Nawawala pa. Abutin niya ng 200 plus. Tapos meron na naman itong parating na bagyo. Ang laki ng bagyo. Signal number 5, Diyos mio. May mamamatay na naman ang mga Pilipino dahil sa katarantaduhan ninyo. Isipin niyo yun ha. Ang dami ng mga Bulacan, 43.75 billion. Cebu, 26 billion. Isabela, 22 billion. Tarlac, 18 billion. Diyos mio. Cavite, 11 billion. La Union, 11 billion. Saan napunta lahat yan? Tapos pagka nagkababa, iyak na naman ang Pilipino, tapos sasabihin ninyo, yun, new normal yan eh. Mas maraming bagyo ngayon eh, mas malalaki. Masanay na kayo. Masanay kami may mamamatay o masanay kami na ninanakaw niyo yung pera. Mga animal kayo. Okay. Ay, nakakainis. So, yung mga magrarally, tayo natin kung anong mangyayari. Babe Tuan, magandang gabi. Mary Fevilla. Good evening from Hong Kong. Kevin Dudulaw, SFGF International. Magandang gabi, sir. Magandang gabi, Kevin. Yung mga kambing, okay meron din ng mga namamatay ng abisero. Hindi mo maiwasan, pero okay naman. Hopefully, maka-graduate yung mga yan. Evelyn Berina, good morning po. Ingat lagi. Gusto ko na nga bumaba doon sa farm eh. Kaya nga lang, dami pang may sakit pa ako, may sakit pa si Falcon. Lahat may sakit. Tapos may na-bloat pa eh. May na-bloat eh. Daming na kailangan may preparations na gawin kasi ilang araw yan na maulan. Excuse me. Anyway, masaya yung farm, masaya yung kasi nakakatuwa. Pero mahirap ma-attach doon sa mga kambing. Mahirap ma-attach kasi kikita mo sayang pagka nawala. Parang ganun din dito sa akin ng mga tuta. Mga aso. Ayan o. Uy. Kakamot. Jaba. Evelyn Berina, good morning po. Ingat lagi. Anita Ebrada, good evening, Kap Dado. Kaso, daumbayan, gayahin na natin ang Nepal. Sobra na ginawa ng BBM administration. Dapat magkaisa tayo. Alam niyo yung Nepal, kung gagayahin ninyo, sasabihin sa inyo, terorista kayo. No? Ganun yung sagot ng gobyerno. Excuse me. Kita niyo yung banat ni Bongbong Marcos. Yung banat ni Bongbong. Jaba, come. Ang banat ni Bongbong Marcos, meron pa raw Molotov, we know who they are, mga ganun. So, ang dyan, iniisip nila, na ang tao nag-iisip na parang Nepal.
sindihan nila yung mga establishment. Kunyari, sunugin nila yung Malacanang, lusubin ng taong Malacanang, maghahagis na ng mga molotov. So nananakot na si Bongbong Marcos. And then, yun yung ano niya na magkaroon ng martial law, lawless violence. Yan yung ano. Na yung mga tao na gusto mag-rally, yan yung iniiwasan na mangyari. Lawless violence. Ito si Bida singkit. Lawless violence. So, yun yung ano mag-martial law. Nasa taong bayan yan eh. Ngayon na kunyari, pupuntahan niyo yung mga bahay ng mga ano, kagaya dati, pinuntahan yung Forbes Park, di ba? Mahirap, madama yung mga nananahimik. Mahirap yun. Pagka mga ano, government offices naman, kunyari, sisindihan niyo yung DPWH, o kaya yung Congress, o kaya yung COMELEC, no? Yung mga negative na dating, to what end? To what end? Yun yung tanong. To what end? And you will be labeled as terrorist. No? Yeah, it's not advised. Again, kahit sindihan nyo yun, ang ano dyan is armed forces at saka PNP. Yun ang key eh. Ngayon, kung wala yung armed forces at saka PNP, ang tanong, kung meron pang pag-asa ba ang taong bayan, may malalapitan pa ba? And it's taking time na maisip ng taong bayan, anong gagawin natin? Sinong lalapitan natin? In the first place kasi, nakapeg kayo na meron kayo inaasahan sa AFP at saka sa PNP. The people, the sovereign people, should take command of the AFP and the PNP. Should take command. Not the president as the commander-in-chief. You fire the president as the commander-in-chief, and the people, through a central figure, you take command. Take command muna. And then later on, transfer that power to the incoming commander-in-chief. Now, how are you gonna do that? Eh, ang tumatayo dyan ng mga general? Wala. Hintayin niyo ako. hintayin niyo ako pagka tumayo ko. Wala pa akong ganang tumayo eh. Wala pa eh. So, may mga gago kasi dyan na ano eh. May mga gago eh. In God's perfect time. No? Marami dyan nag-iingay. Marami dyan ano. Hindi naman na gagawin eh. Oh, nangungun eh. Salita. Hindi naman ang gagawin. Kasi this is not just about Bongbong Marcos resign. This is not just about that. This is lahat eh. The whole package of it na. Anong gagawin nyo pagka nag-martial law si Bongbong Marcos? O anong gagawin? Anong gagawin nyo pagka nag-declare ng gera sa China? Gumawa sila senaryo sa West Philippines eh. Ano gagawin? Kasi yung mga nagsasalita, yung mga hanggang doon lang sa BBM resign. Sus Mario Joseph. Kaya nga sabi sa inyo, whoever who wants to be there, to be the leader, be sure you are prepared to run the country. Otherwise, you have no right to run the country because the position, the title, and the time that people will be entrusting to you, you will bear the responsibility, the weight of 120 million Filipinos. Buhay nila ang itataya sa iyo. Kaya huwag kayong magnanasa na maging pinuno ng bansa kung hindi ninyo alam yung ginagawa ninyo. Sinabi ni Duterte, kung hindi ka handang pumatay, huwag ka na magtangkang magpresidente. Ganon. Para tuloy akong para akong ano ni Digong. Hindi ako ano eh hindi pwedeng hanggang BBM resign. What they do in day one?
Ano yung mga executive order? Ano yun? Ano yung mga... Ano gagawin ninyo sa ganito, ganyan, ganyan? Ano gagawin sa namatay? Ano gagawin mo sa ganito? Ano gagawin sa foreign policy? Anong de-declare mo? Et cetera, et cetera, et cetera. All should be done in day one. Oh, handa ba kayo? Not kayo na gustong tumayo. Tapos sabihin, pinag-uusapan. Eh di nyo nga malakpasan yung constitutional ba o hindi. Ayaw ninyo ng constitutional eh. Kaplastikan eh. Ayaw ninyo. Yung iba kung kausap, okay sila constitutional. Yung iba, positive, pasa sila, pasa. Pero iba eh, ayaw ng constitution. That makes them questionable. Motive-wise. Agenda-wise, ano inisip nila? Kaya mahirap eh, magtiwala, mga kababayan. Hindi porke ito, sama-sama na tayo, rally tayo, dami natin. O sige, BBM resign na. Tatanggalin na si BBM. Handa ba silang sagutin yung mga Pilipinong mamamatay? Meron ba kayong i-allocate na pera para doon sa mamamatayan? Kunyari, head of family namatay. Ready ba kayo na mamamatay yung Hindi. Handang mamatay mga Pilipino. Ang daling sabihin. Kasi kayo, nasa safety kayo. Nasa likod kayo, hindi kayo nasarap. Anong klase mga leader kayo? Kayong lamagay sa harap. Kayo yung sumalo ng tear gas, ng bambo, ng pulis, ng water cannon. Kayong sumagot. Yung unang bala, kayo humarang. Protektahan ninyo ang mga kababayan na hinikayat ninyong lumaban sa administrasyon. Pababain si Bongbong Marcos, lusubin sa Malacanang. Lahat kayong mga leader. Until such time you're able to do that, then you don't deserve to be called leaders. Sorry pero sorry. Magaling lang sa ganon, pero pagka tatayaan na ang buhay, gusto nyo itaya na mga mamamayan yung buhay nila, pero kayong buhay ninyo, ayaw nyo, mahalaga buhay ninyo kaysa sa kanila. Sorry. Ay, nako, kaya mahirap magsapalaran. Gaya-gayain natin, Kado Gaso, ang ubusin nila Marcos, DDS Senator, para ma-impeach si Inday Sara. Galing ng plano, no? Good evening, Sir Dado. Oy, Jeng Garcia, love you. Jeng Unciano. Good afternoon, Sir. Cap, you look different, sir. Bakit? Anong tsura ko? May sakit ako eh. Okay. Galaxy, good evening po, sir. Kamusta na po kayo? Ingat po kayo lagi. Kate Manalo. Hi sir, good evening po, Idol. Kap, ingat po kayo. Malakas ang bagyo dyan sa Luzon. O nga eh. Bukas ulan na siguro. Babiyatuhan, nag-iba na ang ihip ng hangin, sir. Michael Braganza, good morning, sir. Gado, magandang gabi. Jeng Garcia, ang gwapo naman ni Sonda. Thank you, Jeng. Charlemagne Lapitad, good evening, Kapdado, sir. Anong oras na ba? Mag-alas 12 na. Linggo naman pala bukas, no? Happy weekend, Wish perfect, number 1. Kapdado, sir, feeling ko last sura na sana itong forthcoming rally. Nim Portua, good evening. Ewan ko nga, ang hirap pa isipin eh. I'll play it by ear. Ako, ready ako anytime. Ready kami anytime. May option kami, 2 option namin. Actually, iba-iba yung option. Ang ano dyan is, marami kasing moving parts. Maraming moving parts. Na that involves a lot of people. A lot of leaders. Maraming gustong kumausap sa amin eh. Tapos nun,
may mga iba ayaw kami kausapin. Alam mo naman kasi yung posisyon namin. Now, kung ayaw kaming kausapin, okay lang, natatawa nga ako kung ayaw kaming kausapin ng ibang grupo. Okay lang. Panonoorin ko lang sila. Tignan ko nga, tignan ko nga, kaya nyo ba? Kaya nyo bang gawin? Sige, panonoorin ko kayo. Ngayon, hindi naman ako naghahabol ng atensyon eh. Hindi gaya ng iba eh. Naghahabol ng atensyon. So, tingnan natin how this will unfold. Basta sa akin, Number 1, ayokong mapahamak ang grupo SFGF at mga kababayan natin. Oo, gusto natin tumayo tayo, lumaban tayo. Pero, nagamit natin yung utak natin over do sa damdamin natin. Ayaw ko na bara-bara. Gusto ko the way I want it done. Hindi yung sabi kasi ni ganyan, sabi ni ganon, and then maya-maya, hetsupwera ka na. Ginamit ka lang pala. Ginamit lang pala tayo. Tapos sila na. Ayoko ng ganon. Galit ako doon, papatay ako doon pagka ganon. Pangatlo, meron tayong konstitusyon na sinusundan. Kaya ang bitaw ko lagi, konstitusyon tayo. Nagagalaw ko yung mesa. Na konstitusyon lagi tayo. Yun yung bitaw ko. Kasi yun yung safe eh. Kakampi mo doon ng Supreme Court, kakampi mo doon yung taong bayan, yung majority ng Pilipino, may mandate ka. May mandate yung ipapalit mo. Hindi pwedeng yung isang tao ngayon na medyo sikat-sikat and then biglang iyo po. O sige, kunyari, tumayo ako. Una akong tumayo. Mga putang ina ninyo, tumayo ako. Ano ngayon? Sumunod sa akin bigla yung mga tao. Ako ang upo. Problema, ayaw nyo eh. Yun yung ano nyo. Magpatayan tayo. O de, katayan tayo. Kunyari, tumayo ako bigla. Wala nang uupong iba. Takot kayo. Yun yung problema. Baliktarin natin. Sinasabi ko, konstitusyon ngayon. Tatayo tayo, magtatayuan. Ikaw, tumayo kayo. Gusto nyo kayo umupo. Hindi pwede, di ba? Baliktarin natin. Kunyari, ako'y tumayo. Ako yung maangas eh. Ako yung siga. Ako yung malakas ang loob. Inihintay nyo ako. Gusto nyo makasama. Tapos nun, biglang tumayo ako. And then, sasabihin ko, ako mas susunod. Ako ang tumayo eh. Ako yung una eh. Ako nagsapalaran eh. Puta, sa akin sumunod yung mga tao eh. Sino dito ang abla. Pagkakatayin na lahat yan. Ganito, ganyan. Mamandohan ko na. Alam ko yung gagawin. Tapos nun, ayaw ninyo. Yun yung problema. Kaya nga sinasabi ko, para hindi mag-away-away, walang kanya-kanyang bangko dito, walang kanya-kanyang posisyon, walang inaasahan, doon tayo sa konstitusyon. May mandate yung Vice President. Nagkataon si Inday yun eh. Yung nga nagsasabi, walang kulay. Wala nang kulay. Di sige, walang kulay. Di walang ibang kulay. Walang maglalabasan maya-maya. Pagka tumatagal na yung usapan, you're into it na, meron ng plano, etc. Biglang, ayaw na naman kay Inday. Kasi hindi pwede si Inday. Constitution nga tayo, yun yung initial. Yun yung Kung gusto niyo, ayusin natin muna yung COMELEC kasi hindi ako papayag na snap election. Why? Because here, he who has control of the money right now, which is this administration, maraming ninakaw, maraming naisubi, kayang-kayang bilin ang isang snap election. Kaya hindi ako papayag ng snap election. Constitution yung akin. Papayag ako 2028 election. Linisin natin yung Congress. Kaya nga hindi tayo magkasundo eh. Hindi tayo magkakaano-ano. Hindi pwede snap election. Huwag niyo ipagpilitin yung snap election para lang mawala yung Vice President na succession. No. Constitution tayo,
Vice President becomes President if the President goes down. Otherwise, it is the President till 2028. And then yung mapababa si Marcos, siya ang Presidente till 2028. You can't get your acts together. Ang problema ni Marcos, hihiwalay ang Mindanao. And you better do something about it, Marcos. You better do about something your hair follicle drug test. You better do something about the investigation. You better do something about your cousin, si Tamba Buaya. Otherwise, tatamaan kayo, mabatanggal ka. So, kung hindi matanggal si Marcos, he retains his being president 2028. And then we have a 2028 elections. Eh, good luck. Kasi dadayain din yan eh. Kita niyo yung na-defraud na tao, 16 million, itong midterm election. Hindi niya sana lumitaw ng mga senator ngayon. Ang lalakas ng loob ngayon, senator. Dinaya. Dapat yung Duterte. Pero ano nangyari? Kaya nga pag umikot ang gulong putragisim, pabubuksan ko lahat yan Gusto kong bilangin yan manually. Huwag niyong sisirain yan, bibitayin ko kayo pagka sinira niyo yung mga balota, tanginan ninyo. Kayong mga nagbabantay dyan sa Comelec. Huwag niyong sisirain, babasain yung mga balota dyan. Puta nagis kayo, pagka inabutan ko kayo at sirain balota, bibitayin ko kayong lahat dyan. Gusto kong bilangin yung boto. Gusto kong mapalabas kung sino talaga ang nanalo. Balik tayo. Kaya nga, mas maganda, di ba? Konstitusyon, matakot kayo sa akin Pagka ako'y umupo, ako'y tumayo, matakot kayo sa akin. Kasi lilinisin ko, I'll protect Inday Sara, I'll protect the Dutertes, I'll protect the Marcoses, subject the Marcoses to hair follicle drug test, give them ano tawag dito, the respect, the exit that they deserve, no? Pero yung kung kasuhan. Pero si Tamba talagang delikadong buhay niyan. Delikadong buhay niyan. Siya yung kitang-kita ngayon, si BBM, questionable pa. Now, yung magiging kilos mo, BBM, sa mga susunod na araw, buwan, linggo at buwan, will determine whether you will survive the wrath of the Filipino people. Kasi ako, implementor lang ako kunyari, gusto niyo gusto ng taong bayan mag-snap election. Sige, magkaroon tayo snap election. 2028 na rin yun Hindi ako papayag na magkaroon ng snap election na hindi na reboot ang Comelec. Tarantadong Comelec. Kaya sabi ko nga kayong mga nandyan, wag kayong make sure, i-secure niyo yung mga balota dyan, hindi yan mabasa. Kasi pagka yan, na balitaan ko, na binasa ninyo, sinira niyo yung mga balota dyan, bibitahin ko kayong lahat. Tangina ninyo, yun na lang ang trabaho ninyo. Masira pa yung mga balota. We will do manual counting there. Kung ngaabutin tayo ng ilang buwan, I will find volunteers. A million people counting, okay na yun. No, tig 20 lang ang bilangin nila, 20 million na yun. Na boto, na bilang, okay na yun. I will find a million na volunteers. Whole of nation approach Magbo-volunteer ang mga tao. Gusto lang malaman namin katotohanan. We can motivate, we can mobilize the Filipino people towards something that is good. Kaya, gusto niyo tumayo, gusto niyo iba ang tatayo, tapos nun gagamitin ninyo, tapos nun pagka nanalo, gusto niyo kayo upo. Hindi na tama yun. Gusto niyo magsapalaran yung mga taong bayan, tapos nung tumayo mga taong bayan, nagpapagod, nagpagutom. Tapos nun milyon yun nandyan. Maya-maya kayo magdidikta ng fate ng taong bayan. As if alam niyo gagawin. Wala nga yung sinasabing mga plataforma, wala nga kayo sinasabing Panay Marcos resign Putay na mga utak meron, mga utak pulbor Anong kunya gagawin niyo pag nagkagera? Anong gagawin niyo sa natin? Foreign policy. Anong gagawin niyo sa ating trade relations? Anong gagawin sa tourism natin? Anong gagawin sa airport natin? Anong gagawin niyo sa ating mga utang?
Ano gagawin sa Mindanao secession? Paano nyo mapipigilan yung secession ng Mindanao? Anong gagawin nyo sa mga Muslim brothers natin? Anong gagawin sa NPA? Sa lahat ng ahensya ng gobyerno, for that matter. Ang daming problema eh. Nung wala ko nadidinig sa inyo na programa, panay Marcos resign. Tayo ng mga utak meron kayo. Ano kayo magagaling? Dadaanin nyo pa sa gagamitin pa yung tao, mga taong bayan. Kaya nga hindi tama eh. Hindi tama. Tapos unahan ninyong Inday Sara. Hayaan nyo siya mga problema. Siya yung dumot, siya yung tumakbo dyan. Nanalo siyang Vice President. Pakialam ko dyan kay Inday. Pakialam ko. Baka masampal ako. Basta constitution tayo. Mami, maingay ho. Basta constitution tayo. Hindi tama yung nagalaw ho. Sorry. Sorry mga kababayan. Nasa butayan na naman eh. Oh. Yun yung ano. Yun yung... Okay. Nimportua. Ngandang gabi. Kate Manalo. Nag-iba na ihip ng hangin kaya magalang mukhang side na siya sa BBM. Yes, me. Meron kasi kung alam, nandun yung alam. Sa akin din iba yung ihip. sorry. Gagalit sa akin yung upper class ko. Sabi sa inyo, character will show. Character will show. You can probably hide like Bongbong Marcos. You can probably hide excuse me, yung ano mo, yung totoong character mo. Pero it will show eh. Sooner or later it will. After 3 years, kita nyo, Marcos resign. Marcos sisipain sa Malacanang. Marcos lusubin. Marcos putang ina ka. Ganun eh. But kung ikaw tama yung patakbo mo, Marcos, we love you. O, di ba? Naku si Duterte. Hanggang ngayon, Duterte. Di ba nakakaya yun? Dadaan ka, bigla sisigaw yung tao, Duterte. Di ba nakakaya? Why? Because ginamit ni Duterte yung 6 na taon niya. No matter how vulgar he may be, no matter how brutal he may be, no matter how unforgiving, relentless, or whatever you call him, whatever he may be, the Filipino people saw him that he loved the Filipinos more than any other president. Kaya ang hirap. Yun yung formula, Marcos. O yan ha, $10 yung ano doon, yung ano doon, $10. Eh gago ka. Pinadala mo sa ICC. Di tanga, gago, bobo. Eh, stupido. Kaya galit sa'yo tao eh. Kaya galit sa'yo. Pero kunyaring pinanindigan mo ang Duterte, pinanindigan mo ang Inday Sara, putang ina, walang gagalaw dyan. Nobody, not even my cousin, not even Speaker Romualdez, should do this to Inday Sara. She's my Vice President. Parang si Duterte, kahit hate na niya. Si Robredo. Ano sabi ni Duterte? Huwag niyong galawin si Robredo. She's the Vice President. You accord her respect. Ano ginawa mo, Marcos? Unity team. Sinabi na nga sa iyo na iglesia, magbati kayo eh. Pero you pursued the father to be brought sa ICC. Tapos deny. Ay, nako, sinungaling. Kaya nga, kahit yung mga paninira, yung mga nagpo-post sa social media, yung dutae ninyo, yung poon ninyo, nababasa ko yun. Hindi ko pinapatulan eh, kasi aakyat pa yung kanilang
yung kanilang mga ano. Pero I pity these people because I will round you up pagkatapos nito, umikot ang gulong, you better hide. Ano sabihin yung freedom of expression? Hindi, bayad kayo eh. Kaya nga sabi ko, when people receive money and use their freedom, supposed freedom of expression to ano tawag doon, brutalize somebody, to change the narrative o kaya to convince people to think otherwise. It is not already the freedom of expression. It is business. Nagpapabayad kayo eh. You get something out of it. Kaya bitay din dapat kayo. Yung gusto nililinaw ko lang para mga walang niya kayo gumagawa ng masama eh. At saka siya nga pala, gusto kong emphasize, this is a fight between good and evil. Fight between good and evil. Tama ba? Mali. Since it is a fight between good and evil, you cannot be at the center. You cannot be neutral. My conscience tells me, my heart tells me, in a fight between good and evil, I have to take a side of being evil, part of being evil, complicit to being evil, napakalinaw, or I will take the good side, yung ayaw do sa evil. So ngayon, ano nangyayari sa bansa natin? Ninanakawan tayo, inaabuso tayo, proliferation of drugs, etc., abuse of power, bending the law. It's all evil. So what am I? Am I going to be neutral about it? Of course not. I'm taking a side. And the side is, doon ako sa good. Doon ako sa good. Malinaw. I cannot be at the center. I have to choose a side. Kasi you cannot take the side of the devil. You cannot, between the devil and God, you cannot be neutral. You have to take the side of God. Tama. So malinaw So may mga Pilipino kasi na ang inisip neutral. Teka, bakit kayo mag-neutral? Sa simbahan pa. Neutral. Diyos ko. Ang linaw-linaw. Sa demonyo itong kabila. Neutral kayo. Nasaan yung side ng Panginoon? Nag-neutral ba ang Panginoon sa atin? Between the good and the bad? Nag-neutral ang Panginoon?